Maagang namulat sa katotohanan si Sheila na marami ang kulang sa kanya. Ipinaampon siya ng kanyang magulang sa isang mag-asawang matanda at hindi na siya binalikan ng mga ito. 23 years old na si Sheila pero hindi pa niya alam kung sino ang kanyang tunay na mga magulang. May trabaho si Sheila. Ito ay bilang isang maid ng isang owner ng kumpanya na si Harold Briles. First din niya sa kanyang trabaho, kaya na may maaga siyang bumangon para maghanda sa kanyang sarili. Tiningnan niya ang kanyang cellphone at 4 AM pa pala ito, pero agad naman siyang bumaba at pumunta sa kanilang kusina para magsaing at magluto ng kanilang almusal. Nang matapos si Sheila, ay agad naman siyang pumunta sa kanilang CR para maligo dahil pagtungtong ng 7 o'clock ay nandoon na siya sa bahay ng kanyang tatrabahuan. Pagkatapos niyang maligo, ay agad naman siyang pumunta sa kanilang sala at nakita niya doon si Cressida na naiiyak. Si Cressida ay apo talaga ng mag-ampon sa kanya. Wala na din ang mga pamilya nito dahil nasawi sa isang aksidente. Ate Sheila, di ba babalik ka pa dito? Naiiyak na tanong ni Cressida kay Sheila. Oo naman, babalik ako dito. At pagbalik ko dito sa bahay, may dala na akong pasalubong para sa'yo at kay lolo at lola. Apo, Sheila, pwede ka namang hindi magtrabaho para sa amin. Dagdag naman ng kanyang lola. Lola, kahit na, kailangan ko din naman itong gawin para sa inyo at para makapag-aral si Cressida. Ayaw niyo po ba yon? Tanong naman ni Sheila sa kanyang lola. O sige, kung yan ang gusto mo apo. Pero kapag masamang ugali ng boss mo, magsabi ka lang sa akin at sa lolo mo para resbakan ka namin. Pagbibirong sabi naman ng kanyang lola, habang ang kanyang lolo ay napatawa lang si sinabi ng kanyang lola. Dapat lang na magsabi ka sa amin, Sheila. Mukhang mabait naman po siguro ang amo ko, lola. Huwag na po kayo mag-alala, kaya ko pong sarili ko. Sagot naman ni Sheila at ngumiti. At agad namang may bumusina ng sasakyan galing sa labas. At agad namang nagpayo ang kanyang lola at lolo na mag-iingat doon. Alis na po ako, lola, lolo. Tawag na lang po ako Cressida pag hindi po ako busy. Mauna na po ako, lola. Paalam naman ni Sheila at agad naman siyang umalis. Nang lalabas na sana siya, ay agad siyang hinabol ni Cressida. Mag-iingat ka dun, ate ah. Tawagan mo ako. Mamimiss po kita. Iyak na sabi ni Cressida at hinalikan siya sa pisngi. Napaisip naman si Sheila. Mabuti pa ang hindi niya tunay na pamilya ay mahal siya. Hindi kagaya ng totoo niyang pamilya. Nang makaalis si Sheila, ay nakita niyang kanyang lolo at lola at si Cressida ang nalulungkot dahil kitang-kita ito sa kanilang mga mata. Nang makarating na siya sa mansyon ng kanyang pagtatrabahuan, ay agad naman siyang bumati sa mga kapwa niya katulong. Hi Manang Fe, magandang araw po. Bati niya sa isang manang na si Manang Fe. Hello Sheila, kumain ka na ba? Huwag na po Manang Fe, kumain na po ako sa amin. O siya sige. Ihahatid ka na ni Maxine sa kwartong hihigaan mo. At agad naman niyang tinawag ang isang magandang babae. Ihatid mo na si Sheila sa kanyang magiging kwarto at nang makapagpahinga na muna siya. Utos naman ni Manang Fe kay Maxine. Nang maihatid na ni Maxine si Sheila sa kanilang magiging kwarto, dahil magkasama si Sheila at Maxine doon, ay agad naman siyang binati nito. Hi Sheila, ako nga pala si Maxine, but you can call me Max. Pakilalang sabi ni Maxine kay Sheila at ngumiti. Hello Max, ako naman si Sheila. Sagot naman ito at umiti. Ang ganda mo naman, may lahi ka siguro no? Tanong naman bigla ni Maxine. Natahimik naman bigla si Sheila sa sinabi ni Maxine dahil naisip niya na naman ang kanyang totoong pamilya. Huy Sheila, okay ka lang? Tanong naman bigla ni Maxine at tinapik siya sa balikat. May problema ka ba? Wala, okay lang ako Max. Huwag mo na ako alalahanin. Pagod lang yan, Sheila. Magpahinga ka na muna dito. Dagdag naman ni Maxine at lumabas na muna ito. Hindi na muna humiga si Sheila sa kanyang higaan dahil napansin niya ang mga pictures na nasa dingding nakasabit at may nakita siyang isang lalaking binata na kasing edad niya. Namangha naman siya sa kagupuhan nito. Sheila! Biglang tawag ni Maxine nang makabalik dito sa kanilang kwarto at tumapit naman si Maxine kay Sheila. Gwapo si sir, no? Tanong ni Maxine. Siya palang amo natin? Ano pa ng pangalan niya? Siya? Si Senyorito Harold?
isang owner ng kumpanya at itong kumpanya ay sa kanya. Kasi meron ding sariling kumpanya ang kanyang daddy at ang kanyang kapatid na si Senyorito Gerald. Paliwanag naman ni Maxine sa kanya. Totoo pala naging gwapo niya sa personal. Sagot naman ni Sheila at napangiti naman si Maxine dito. Crush mo, no? Hindi naman. Nagagapuhan na ako kay Sir. Gwapo talaga si Sir Harold at pati rin naman si Sir Gerald, Sheila. Pati na din ang daddy nila. Parang kapatid lang din nila. Nasaan pala sila ngayon? Bakit wala sila dito? Si Sir Harold, nandoon sa ibang bansa kasama niyang daddy niya at ang mommy niya. At si Sir Gerald naman ay nandito lang sa Pilipinas at kasalukuyan nagtatrabaho din sa kanyang sariling kumpanya dito. At dito din siya umuwi. Paliwanag naman ni Maxine kay Sheila. Ganun ba? Sagot lang ng dalaga. Nang magsasalita na sana si Maxine, ay biglang may dumating na isang babae sa kanilang kwarto. Kasama din ito ni Maxine at kasing edad lang sila nito. Maxine! Tawag ng isang babaeng maganda nang papasok siya sa kwarto. Uy, Crystal! Saan ka galing? Siya nga pala, si Sheila, bagong may dito. Pakilala ni Maxine sa dalaga. Hi Sheila! I'm Crystal! You're so beautiful! Bati naman ni Crystal kay Sheila at nakipagkamayo nito. Hello Crystal. Thank you. Ang ganda mo din. Sagot naman ni Sheila at ngumiti. Pagkatapos sila magkwentuhan, ay agad naman silang nagpahinga dahil pagod na pagod ang dalawang si Crystal at si Maxine. Habang si Sheila naman ay hindi pa siya nagsisimula at kinabukasan ay nagsimula na nga si Sheila. Lumipas ang isang buwan, naging maayos naman ang pagtatrabaho ni Sheila sa mansyon at makikilala niya din ang kanilang amo na si Senyorito Harold at ang daddy nitong si Senyorito Anton. Uuwi na kasi ito galing sa ibang bansa. Habang si Sheila ay nasa kusina nagluluto at kasama niya si Maxine at Crystal. Sila lang dalawang kaibigan ni Sheila. Dahil ang dalaw ding maid doon ay napakasama ng ugali kasi natatakot ang mga ito na baka'y agawin ni Sheila si Harold. At biglang dumating ang dalawang si Laila at Mia sa kusina at nilapitan ng mga ito kahit walang ginagawa silang tatlo. Ano bang ginagawa niyo dyan? Bilisan niyo na nga at baka dumating na sila Senyorito. Ang bagal-bagal niyo namang pumilos. Strict ang utos ni Laila sa mga ito. Sila, hinihinay sa pagtingin kay Senyorito Harold ha. Baka agawin mo. Hampas lupa. Dagdag pa ni Mia at inirapan siya sa mamata at umalis na sa kusina. Huwag mo nang pansinin yun, Sheila. Mga masasama talaga yung mga ugali ng mga yun. Kala mo naman hindi hampas lupa. Sambit naman ni Maxine. Oo nga, mga papansin talaga yung mga yun. Kala mo naman magaganda at kala din nila na papatulan sila ng mga senyorito natin. Segunda naman ni Crystal. Pero, akin lang si Senyorito Gerald ha? Wika ni Maxine. Ikaw talaga Maxine? Napakalandi mo. Sambit naman ni Crystal at nagtawanan ng tatlo. Lumabas naman ang lahat ng mga kasamahan nila Sheila sa labas para salubungin ang kanilang mga amo. Hindi rin maitago ni Sheila ang pag-excite dahil sa ngayon ay makikita niya na ng personal si Senyorito Harold at Senyorito Anton. Nang dumating ng sasakyang sinasakyan nila ay agad namang may lumabas na kasing edad din nila at binuksan ang pinto. Nauna namang lumabas si Senyorito Anton at kasalukuyang nagkatitigan silang dalawa ni Sheila. Hindi may tatanggi ni Sheila na napakagwapo ni Harold dahil sa matatangos itong ilong at mapupulang labi nito. Maligayang pagbabalik, Senyorito Anton at Senyorito Harold! Sigaw na sabi ng mga katulong nila sa paglabas mismo ng dalawa. At nang makapasok ng mga ito, ay hindi pa din maiwasang hindi tumingin ni Harold kay Sheila. Gwapo talaga si Harold at mukhang nagustuhan na siya ni Sheila pero baka magalit naman sila Laila at Mia. Uy Sheila, iwas-iwasan mong tumingin kay Senyorito Harold ha. Baka gusto mong hindi ka na makakita. Sambit naman ni Laila at lumapit silang dalawa ni Mia kay Sheila. Akala mo siguro hindi ko napansin na nakatitigan kay Senyorito Harold ha, Sheila? Umayos ka dyan kasi hindi mo naman siya maaagaw sa akin dahil may girlfriend na siya. At ako yun. Dagdag naman ito. Talaga ba? Maid ka lang naman ni Senyorito Harold eh. Pabulong na sabi ni Sheila. Anong sabi mo?
Wala. Sabi ko, papasok na kami nila Crystal at Maxine. Baka kasi kailangan ng tulong si Manang Faith doon sa pag-aasikaso nila si Rito eh. Sagot naman ni Sheila at agad naman niyang hinila sila Maxine. Pero habang naglalakad sila, ay biglang nagsalita si Maxine. Alam mo Sheila, napaka-asumira talaga ng si Laila. Kahit hindi naman siya girlfriend ni Senyorito Harold. Hindi nga siya pinapansin ni Senyorito eh. Dahil sabi nila, may fiancé na daw si Senyorito. At babalik daw dito sa Pilipinas kapag nakauwi na si Senyorito. Dagdag ni Crystal. Pero parang nawala na siya ng pag-asang magkakagusto sa kanya si Harold dahil may fiancé na pala ito. Kilala niyo ba ang fiancé niya? Tanong naman bigla ni Sheila sa mga ito. Wala eh, pero feeling ko maganda daw. Sagot naman ni Crystal. Pero dinala niya ba dito ang fiancé niya at pinakilala sa inyo? Tanong naman ulit ni Sheila at umiling naman sila. Alam mo Sheila, ngayon lang kasi umuwi si Senyorito eh, kaya hindi pa niya dinadala dito ang kanyang fiancé. At baka uuwi yun dito galing ibang bansa kapag nalaman nito na umuwi na si Senyorito dito. Paliwanag naman ni Crystal kay Sheila. Maxine, Sheila, Crystal. Sigaw na tawag ni Manang Faith sa tatlo. Agad naman silang napatingin sa kinatatayuan ni Manang Faith dahil huminto sila dahil nagkwentuhan pa ang mga ito. Bakit po Manang? Sabay na tanong ng tatlo at nagtawanan pa ang mga ito. Pwede ba kayong pumunta dito at tulungan niyo ako? Pakiusap naman ni Manang Faith sa tatlo, kaya agad naman silang sumunod sa utos nito. Kasalukuyang nasa kusina na sila at nakatayo habang pinapalibutan sila Harold, kanyang daddy, kanyang kapatid at ang mommy nila ng Mom Maze at mga driver. Kumusta naman ang negosyo mo dito anak, Gerald? Tanong naman ng daddy nila na si Anton. It's fine. Malamig na sagot ni Gerald sa kanyang daddy. Habang nakatayo sila, ay naiilang naman si Sheila. Dahil nakatitig sa kanya, ang mommy ni na Harold na si Julina. May bago pala tayong maid dito anak, Gerald? Biglang tanong ng mommy ni Gerald sa kanya, habang nakatitig pa din ito kay Sheila, at napatingin naman ang mga taong nandoon kay Sheila. Yeah. Tipid na sagot nito at bumalik sa kanyang pagkain. Iha? Anong pangalan mo? Ako po si Sheila, ma'am. Utal-utal ang sagot ni Sheila. Akala ko ang pangalan mo ay... Hindi niya na natapos ang kanyang sasabihin dahil sumambit kaagad ang kanyang asawang si Anton. Baka hindi siya yun, Han. Baka nagkamali ka lang. Sambit naman kaagad ang asawa niyang si Anton. Baka nga, Han. At baka magkamukha lang din sila. Sagot naman din ng kanyang asawang si Jolie. Agad naman silang nagpatuloy ng kanilang pagkain at tinanong naman nila si Gerald kung kumusta na ito. Pumunta naman kaagad si Sheila sa labas ng mansyon at nakatulala lang na parang wala sa kanyang sarili at iniisip na kung kumusta na kaya ang kanyang lola, lolo at si Cruzita. Pero tinatawagan niya naman ito kapag may time siya at wala siyang ginagawa. Iniisip niya din kung nasaan ang kanyang mommy at daddy ngayon dahil gusto niya nang malaman kung nasaan ang mga ito. It's so cold outside. What are you doing here? Isang malamig na boses ang sumambit galing sa likod ni Sheila. Nang lingunin niya yon, ay nakita niya si Harold na papalapit sa kanyang pwesto, kaya nagulat siya dito. Ay, magandang gabi po, Senyorito Harold. Wika naman ni Sheila at ngumiti. What are you doing here? Ang gabi na. Tanong naman ni Harold kay Sheila. Nagpapahangin lang po ako, Senyorito. If you talk to me, huwag ka nang tatawag ng po. Hindi pa naman ako katandaan para tawagin mo akong po at opo. Mahinahon ang sagot kay Sheila. And what's your name again? I forgot. Dagdag niya at parang naiinis. Ako po si Sheila. Utal-utal ang sagot ni Sheila at ngumiti naman siya ng bahagya. And you know what? You look familiar to me. Sambit naman ni Harold at nagulat naman si Sheila nito sa sinabi niya. Ha? Sino po, Senyorito? Isa kasi sa mga kaibigan ko ay may kapatid na kamukhang kamukha mo. Pero baka hindi ikaw yun. Sino kayang kaibigan niya? Tanong naman ni Sheila sa kanyang isipan. Po? Sino po ang kaibigan niyo? Utal-utal na tanong ni Sheila. Never mind. Sagot naman ito at tumayo na para pumasok. Pero nang makailang hakbang na siya,
ay may sinabi naman siya kay Sheila bago siya umalis ng tuluyan. "Good night, Sheila. Have a good sleep. Huwag kang magpupuyat." Dagdag pa ni Harold kay Sheila at ngumiti ito sa kanya. Pagkaalis ni Harold ay agad namang sumunod si Sheila papasok. Pagpasok niya ay agad na bumungad sa kanyang mga mata ni Laila na nakatingin sa kanya na para bang may malaki siyang kasalanang nagawa. At habang si Mia ay wala ito dahil nandoon ito sa kanyang sariling kwarto. "Ang landi-landi mo talaga. Ganyan ka siguro pinanganak ng nanay mo, no?" Pasigaw na sabi ni Laila kay Sheila. Napahinto na lang si Sheila sa sinabing yun ni Laila na yung nanay niya sa tuwing naririnig niya yun ay mapapaisip na lang siya sa mga ito. "Pwede ba, Laila? Tumigil ka na. Isa pa, wala namang namamagitan sa inyong dalawa ni Senyorito Harold at hindi ka naman niya girlfriend, kaya wag mo akong gaganyanin." Sagot ni Sheila na para bang nanggigigil na. "Ha? Gaganyanin? Ang tapang mo naman kung magsalita. Yes, I'm not the girlfriend of Senyorito Harold, pero akin lang siya. At huwag na huwag mong malandi-landi si Senyorito. Naiintindihan mo ba ako?" "Oh, tapos, wala akong pakialam kahit nalandian mo yung si Senyorito. Sa katunayan nga, may fiancé na siya eh. Hindi mo ba alam yon? At isa pa, ikaw yung malandi na nangaagaw ka kahit may nagmamay-ari na. Kaya Laila, stop that. Hindi naman makakatulong yun dito sa bahay ng Senyorito eh. Magwalis ka na lang." Sagot naman ni Sheila at ngumiti ng bahagya. Lumakad dito papunta sa kanyang kwarto. "Wala akong pake kung may fiancé na si Senyorito. Kaya ko nga agawan ng may asawa na eh. Yun pa kayang fiancé lang?" Ipinagmamalaki talaga ni Laila na kaya niyang agawin si Harold sa kamay ng fiancé nito. "Ako diba? Ako, sino ngayon ang malandi sa ating dalawa, Laila? Hindi ba ikaw yun? Kaya dahan-dahan ka sa pananalita mo ha. Kung ayaw mo mabulok ka sa kulungan, kaya umayos ka, Laila. Ayoko ng gulo." Seryosong sagot ni Sheila kay Laila. "Ang tapang mo naman, ipapakulong mo ako. Hindi mo magagawa yun, Sheila. Kaya huwag kang magsasalita ng ganyan sa akin. Tapos, wala kang pakialam kung anong sasabihin ko dahil hindi na tamang ginagawa mo sa akin na nanunubat ka ng tao at hindi naman totoo." "Ala!" Hindi na natapos ni Laila ang kanyang sasabihin dahil binangga siya ni Sheila. "Excuse me." Ani pa ni Sheila at binangga niya nga si Laila. Nagtagpo na naman ang kilay ni Laila sa ginawa ni Sheila sa kanya. Pumasok si Sheila sa kanilang kwarto at naiinis pa rin siya sa nangyari sa kanilang dalawa ni Laila. Natulog na lang siyang may galit sa Lailang yun. Kinabukasan ay nagising si Sheila dahil sa sinag ng araw na dumampi sa kanyang mukha. At agad namang bumangon si Sheila saka inayos ng kanyang sarili para pumunta sa banyo at maligo. At nang matapos siyang mag-ayos sa kanyang sarili, ay agad naman siyang lumabas at pumunta sa kusina para tumulong kay Manang Faith sa pagluluto ng agahan ng pamilya ni Anton. "Magandang umaga po, Manang Faith. Kumusta po ang tulog ninyo?" Ngiting tanong ni Sheila nang makapasok na sa kusina. "Magandang umaga naman, Iha Sheila. Okay lang naman ang tulog ko. Ikaw, okay lang din bang tulog mo?" Tanong naman pabalik ng kanyang Manang Faith sa kanya. Tumango naman si Sheila bilang tugon na maayos naman ang kanyang pagtulog kagabi kahit na nabadrip siya kay Laila. "Good morning sa'yo, Sheila. Napakaganda naman ang umaga ko." Sambit naman ni Clinton, ang driver nila Harold, at magkasing edad lang sila ni Sheila, Maxine at Crystal. "Ay, ayan ka na naman, Clinton. Nambobola ka na naman kay Sheila. Tumigil ka na nga dyan." Saway naman ni Manang Faith kay Clinton at napatawa lang si Sheila dito. "Kumain ka na ba, Sheila?" Tanong ni Clinton at umiling lang si Sheila. "Alika, sabayin mo akong Hindi na natapos ang sasabihin ni Clinton dahil sumambit kaagad si Mia. "Hi, Clinton, babe. Good morning. Kumain ka na ba?" Malanding sambit ni Mia sa kanya. "Ay, bad morning sa'yo." Malamig na sagot ni Clinton kay Mia. Tumawa naman ng bahagya si Manang Faith at si Sheila. Manang Faith, alis muna ako. Sheila, alis na muna ako Sa susunod na tayo magsabay kumain." Paalam naman agad ni Clinton sa mga ito at umalis. Pagkaalis ni Clinton, ay biglang lumapit si Mia kay Sheila na para bang may ibubulong ito. "Ang landi-landi mo talaga, Sheila." Bulong na sabi ni Mia kay Sheila.
Pero napansin naman kaagad ni Manang Faith na inaaway na naman ni Mia si Sheila kahit pa wala itong ginagawang masama. Sambit ni Manang Faith. Lumingon naman ang dalawa sa gawin niya at ngumiti ng mapakla si Mia. Pero lumapit naman bigla si Mia kay Manang Faith at nagkunwaring tumutulong sa kanya. Manang, tulungan na po kita dyan. Ani niya at lumapit kay Manang Faith para tumulong. Sheila, pwede mo bang puntahan sila Senyorito at Senyorito Harold para makapag-agahan sila? Utos naman ni Manang Faith kay Sheila at tumango naman si Sheila dito. Manang, pwede po bang ako na lang? Wag na Mia, di ba sabi mo tutulungan mo ako dito? Kaya dito ka na lang. Si Sheila lang pupunta doon para hindi ka na mahirapan. Mukhang naiirit ang sagot ni Manang Faith at umirap lang si Mia dito. Agad namang nagtungo si Mia sa kwarto ng mga senyorito nito at ngayon kumakatok siya sa pinto ni Harold. Nagulat naman si Sheila dahil bumukas ng bigla ang pinto ni Harold at bumungod sa kanyang napakagwapong mukha nito na bagong gising. Yes, what do you want? Sambit naman kaagad ni Harold nang makabukas siya sa pinto at nakita niya si Sheila doon. Senyorito, good morning po. Your breakfast is ready na po. Sabi naman kaagad ni Sheila nang mabuksan ang pinto. Pero nakatitig lang ito sa kanya na para bang ngayon niya lang nakita si Sheila. Senyorito, sabi ko po, handa na po yung breakfast po ninyo. Naiilang na sabi ni Sheila kay Harold. You're so beautiful pala kapag malapitan. Mahinang sabi nito. Ha? Ano po yun, senyorito? May sinasabi po ba kayo? Tanong naman ulit ni Sheila dahil hindi niya ito narinig. Nothing. I said, let's breakfast together. Sagot naman ni Harold at agad naman niyang hinawakan ng kamay ni Sheila. Senyorito, yung kamay ko po. Naiilang at nauutal na sabi ni Sheila. Binitawan naman agad dito ni Harold. I'm sorry. Mahinahong sabi nito. Napaisip naman si Sheila na napakagwapo naman talaga ni Harold. Pero may fiancé na ito at parang walang pag-asa si Sheila sa kanya. Agad naman silang pumunta sa kusina at agad naman silang kumain. Pagkatapos noon ay niligpit na nila ang mga kinainan ng kanilang mga senyorito. Naglinis naman sila agad ng bahay kasama ang mga kasambahay dahil inutusan sila ng kanilang senyorito dahil may darating daw na bisita si Harold. Pero hindi nila alam na ang dating asawa ni Harold pala ang bisita ng mga ito. Pagkatapos namang tumulong ni Sheila, ay agad naman muna siyang pumunta sa garden upang kumuha siya ng sariwang hangin. Habang naglalakad-lakad, ay bigla namang sumulpot si Laila at tinaasan na naman siya nito ng kilay. Kung inaakala mo mapapasayo si senyorito, ay hindi yun mangyayari. Kasi baka bumalik yung unang minahal ni senyorito o sabihin natin first love niya. Sambit naman ni Laila kay Sheila. Pakiko. Matapang na sagot ni Sheila at inarapan naman si Laila. Natawa lang ito sa sinagot ni Sheila sa kanya. Hintayin lang nating bumalik si Ma'am Angelica. Si Angelica ay ex ni Harold at kasalukuyang bibisita ito kay Harold at may anak silang dalawang na lalaki. Pero sabi ni Sheila sa kanyang sarili na ano naman ang karapatan niya para magalit. Hindi naman siya gusto ni Harold. Isinawalang bahala na lang ni Sheila ang sinabi ni Laila at pumunta sa kusina upang lutuan ng tanghalian si Harold. Nagluto naman siya ng adobong manok. Tinulungan naman niya si Manang Faith magluto. Pati na rin sila Maxine at Crystal ay nagluto din sila ng ibang putahe. Habang nagluluto ang mga kasama ni Sheila, ay hindi niya alam kung anong pumasok sa kanyang isipan at pinuntahan niya si Harold sa kanyang kwarto at kumatok. Kumatok siya ng 3 beses. Dahan-dahan niya namang binuksan ng pinto at may narinig siyang may kausap si Harold at mukhang babae ito. Okay, bye. See you soon. I love you. Mahinahong sabi ni Harold sa babae. I love you? Sino kayong kausap niya? Tanong naman ni Sheila sa kanyang isipan at agad naman ang nasagi sa kanyang isipan ang sinabi ni Laila sa kanya. Bigla namang bumaling ang tingin ni Harold sa gawin ni Sheila at nagulat naman si Sheila dito. What do you want, Sheila? Tanong ni Harold sa kanya pero hindi nakasagot kaagad si Sheila sa tanong na yon at parang natulala pa ito. Pero nagulat naman siya nang biglang sumigaw si Harold. What? Bakit tulala ka dyan?
Ready na po yung lunch po, senyorito. Sagot naman ni Sheila sa kanya na para bang hindi na nagulat. Baka si Celestine ang tumawag sa kanya o hindi kaya kapatid niya. Pero wala naman siyang kapatid na babae at dalawa lang sila ng kuya niyang si Gerald. Pero hindi kaya mommy o daddy niya ang kanyang kausap? Dagdag na tanong ni Sheila sa kanyang isip. Umalis kasi ang daddy at mommy kaya baka mommy niya yun ang tumawag. Ay nako Sheila, huwag mo nang isipin yun. Wala ka namang karapatan. Dagdag na mungkahin niya sa kanyang isipan. Agad namang umalis si Sheila at pumunta sa kusina. Kumain na lang siya kasi wala sila manang nung nakabalik na si Sheila sa kusina. Baka na-busy na sila, kaya hindi na siya nasaluhan. Habang kumakain, ay hindi talaga mawala sa kanyang isipan ang sinabi ni Lila sa kanya, pati na yung tumawag kay Harold. Baka nga mas mahal pa niya yung Angelica. First love nga, di ba? O baka greatest love na rin yun ni Harold. Sabi muli ni Sheila sa kanyang sarili habang kumakain. Ay, baka mabaliw na naman ako sa kakaisip. Dagdag niya. Pagkatapos niyang kumain, hinugasan niya naman ang kanyang kinainan at yung ulam na niluto niya para kay Harold ay nilagay niya na lang sa ref. Habang naglalakad siya papunta sa kwarto niya, nakita niya si Mia na nakangiti. Ba't ganyan ang mukha mo, Sheila? Masakit bang malaman na yung katawag ni Senyorito Harold ay si Ma'am Angelica? Napagpasahan niyang pumunta muna sa kanyang kwarto habang wala pa ang bisita ni Harold, pero bigla siyang hinarang ni Lila. Oh ano, Sheila? Hindi ka ba talaga maniniwala may connection pa sila Senyorito Harold at Ma'am Angelica? Baka hindi ka nakakasigurado na si Angelica nga yung tumawag. Baka mommy o daddy niyang tumawag sa kanya. Sigurado akong si Ma'am Angelica ang tumawag kay Senyorito Harold. Akala mo, wala na sila ni Senyorito Harold at Ma'am Angelica? Akala mo lang yun, kasi sila pa. Kaya huwag kang mag-assume na papatulan ka ni Senyorito. Teka, ano bang pake ko? Tsaka, ano bang pake mo? Hindi ko naman gusto si Senyorito eh. Alam mo, baka ikaw pa nga yung magalit kapag bumalik si Angelica eh. Bakit ako? Ikaw yung baguhan dito eh. Kaya kung ako sa'yo, maghantay ka lang na bumalik si Ma'am Angelica. Baka ang buhay mo maging miserable. Pagbabanta ni Lala ka Sheila at tumawa ito paalis. Bigla namang napayak si Sheila dahil sa mga sinasabi ni Lila. Dahil sa daming tao na katulong sa bahay nila Harold, ay si Sheila talagang naiinitan ni Lila. Nang umiiyak siya, ay bigla namang sumulpot si Maxine at nakita niyang umiiyak nga si Sheila. Ano nangyari sa'yo? Umiiyak ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Maxine kay Sheila nang makita niya itong umiiyak. Wala lang to, Max. Hay naku, Sheila. Magsabi ka nga sa akin, huwag kang magsinungaling. Eyes can't lie, Sheila. Dagdag naman ni Maxine at ngumiti lang ng peke si Sheila dito. Pero agad naman niyang sinabihan si Maxine sa nangyari. Nagalit naman si Maxine na sa mga ginagawa niya kay Sheila. Hindi na muna tutuloy ang mga bisita ng Senyorito Harold. Kaya magpahinga na kayo at baka bukas pa yung darating. Abisyo naman ang Faith sa lahat at umalis. Another day na naman. 2 buwan na si Sheila sa mansyon ni Harold magtatrabaho. At si Lila ay palagi nilang minamalitahan si Sheila. Agad namang bumangon si Sheila at ginawa ang morning routine niya. Pagkatapos ay bumaba na siya. Bumungad sa kanya sila Manang Faith na nakangiti, kaya binati niya naman ang mga ito. Good morning po Manang and Maxine. Ngiting bati ni Sheila sa mga ito. Si Manang Faith lang kasi at si Maxine ang andito at hinahanap niya si Crystal. Si Crystal po, nasan po siya? May ginagawa po ba siya Manang? Oo, may ginagawa siya Sheila. Nandun siya sa garden nagdidilig ng bulaklak. Sabihin mong kumain na siya. Utos naman ni Manang Faith kay Sheila at agad naman siyang nagtungo sa garden. Paglabas niya, nakita niya agad doon si Crystal sa may bulaklak at parang kinakausap niya ito na parang tao. Agad namang nilapitan ni Sheila si Crystal at sinabihang kakain daw ito. Susunod na ako Sheila, sabihin mo na lang si Manang. Utos naman ni Crystal kay Sheila. Ilang minuto pa ay may biglang dumating na sasakyan. Agad namang tumakbo si Sheila papunta sa pinto upang pagbuksan nito. Nakita niyang may sasakyan na papasok ng gate. Pinagbuksan kasi din ito ng guard. Huminto ang sasakyan
at agad bumukas ang pinto. Lumabas naman ang driver ng mismong sasakyan at tumikot ito at pinagbuksan ng isang pinto ng sasakyan. Lumabas doon ang isang babaeng matangkad at nakangiti. Nang binuksan nito ulit ang pinto ng backseat, ay lumabas doon ang batang lalaki na napakagwapo. Nabawi ang ngiti ng babae nang nakatingin ito kay Sheila. Tiningnan naman ni Sheila ng masamang tingin. Lumapit naman ang mga ito, karga ng driver nila ang batang lalaki at bigla namang sumulpot si Lyle at Mia. Hala, good morning po Ma'am Angelica. Kumusta na po kayo? Halika po, pasok. Pag-aaya pa ni Lyle sa babae at ito pala ang ex ni Harold. Hi, okay lang naman ako. Nasaan pala si Harold? Tanong naman ito. Maligayang pagdating ma'am. Ngiting bati ni Maxine at Crystal kay Angelica. Si Sir Harold po, umalis po baka may inaasikaso. Sagot naman ni Lila sa tanong nito. Pero habang nag-uusap sila, ay napansin naman ni Angelica si Sheila at agad naman itong tinanong. Who is she? Takang tanong ni Angelica sa mga katulong na nandoon. She is Sheila po ma'am. Kasambahay po dito. Bagong kasambahay po ma'am. Paliwanag naman ni Manang Faith at ngumiti. Ito ba ang babaeng ex ni Harold? Napakaganda naman. Tapos ako, para naman akong basang sisiw. Hindi na nga matangkad, pangit pa. Sabi ni Sheila sa kanyang sarili. Totoo nga ang sinabi ni Lila na darating din ang araw na babalik si Angelica. At ito na nga, bumalik na siya at parang may anak ito. At hindi siya nagkakamali, siguradong anak ito nila Harold. Ma'am Angelica, may tanong po sana ako. Sambit naman kaagad ni Maxine sa kanya. Ngumiti at tumango naman kaagad si Angelica dito. Anak niyo po ba yan? Tanong ni Maxine at tiningnan ng bata. Yes, this is our child. Sagot naman ni Angelica. Hinawakan niya ang kanyang anak. Child? So it means may anak na sila Senyorito Harold. Napaisip namang muli si Sheila. Ilang minuto pa ay umalis na ang lahat doon sa sala at nag-asikaso sa kanilang ginagawa. Habang si Angelica ay nilapitan niya si Sheila kahit wala naman itong ginagawang mali. Here's spacing out Sheila. I know I'm pretty more than you. Sambit naman ni Angelica kay Sheila at ngumiti. Napaisip naman ng dalaga kung anong problema ni Angelica sa kanya ay wala namang gusto si Sheila kay Harold. Hi po, good evening po Tita Mommy. Bati ng bata kay Sheila at Tita Mommy pa ang tawag nito sa kanya. You're so beautiful like the moon po. Biglang ani ng bata, kaya napangiti naman si Sheila sa sinabi niyang yun. Thank you. Sagot naman niya at ngumiti. Ano palang pangalan mo baby boy? My name is Tristan po. Sagot ng bata at hindi makipagkaila na napakagwapo nito. Sana ganito kagwapong anak ko. Sabi muli ni Sheila sa kanyang isip. Manang, prepare the dinner Manang. Baka umuwi na si Harold. Rinig niyang utos si Angelica kay Manang Faith at ngumiti. Tristan, come here. Sigaw na sabi ni Angelica sa bata. Mommy, wait a minute. I want to talk muna with Tita Mommy po, Mommy. Pagmamakaawang sabi ng bata. Okay, fine. Sagot naman ni Angelica na para bang mainit at masama ang tingin kay Sheila. You, huwag kang magtuturo ng kahit ano sa anak ko Ani Angelica. Pumasok naman ito kagad sa kwarto niya habang ang anak nito ay nandoon kay Sheila. Tita Mommy, sorry po for my mommy's attitude po. Hinging tawad ng bata kay Sheila. Don't say sorry baby boy. It's okay lang naman. Tanging sagot lang naman ni Sheila at ngumiti ito habang hinahawakan ng ulo nito. I like you po. You're so kind po talaga. I wish you're my mom na lang. Hindi na natapos ang sinasabi ni Tristan at agad naman siyang sinambitan ni Sheila. Shall we go? I know you're hungry baby boy. Sabi pa ni Sheila at agad naman silang tumungo sa kusina. Okay po Tita Mommy. Sagot naman ng bata. Hinawakan naman niya ang kamay ni Tristan at pagkarating nila sa dining area ay umupo naman sila kaagad. Tristan, sit beside me. Sambit ni Angelica. Mommy, can I sit beside to Tito Mommy muna? No, Tristan. Huwag nang matigas ang ulo. Sit beside me.
Halos pasigaw na sabi ni Angelica sa kanyang anak. Nagkatingin na naman si Sheila at si Tristan na parang naiiyak na ito dahil sinasta ng mommy ni Tristan sa kanya. Oh, baby boy, sige na, sundin mo ng mommy mo. Tristan, your tita mommy is right. Sundin mo ang mommy mo. Dagdag pa ni Laila at inirapan si Sheila. Habang kumakain sila, bigla namang dumating si Harold galing sa kanyang lakad at nagulat siya nang makita niya si Angelica at ang batang katabi nito. Hi Harold, how are you? Halika dito, kumain ka na. Pag-aayapan ni Angelica kay Harold nang makita ito. Hi Angelica, later magbibihis muna ako. Paalam pa ni Harold at umakyat sa kanyang kwarto. Agad namang nakabalik si Harold makalipas ang ilang minuto at kumain. Tahimik lang silang kumakain nang biglang nagsalita si Angelica. Harold, kailangan mong sabihin sa kanilang lahat na dito na ako titira. And your mom and dad, okay lang sa kanila dahil nagpaalam na ako. Biglang sabi ni Angelica. Nagulat naman si Harold sa sinabi nito. Pero agad naman niyang sinabihan ng lahat para malaman naman nila kahit hindi gusto ni Harold ang nangyayari. Sang-ayon naman ang mga ito sa sinabi ni Harold pero mas sumang-ayon si Laila at Mia sa sinabi nito. Saan palang kwarto ko? Biglang tanong ni Angelica kahit may kwarto na ito. Di ba ma? Hindi na natapos ni Crystal na magsalita dahil tinakpan ang bibig niya ni Mia. Dad, I want to sleep with you and mommy. Sambit naman kaagad ni Tristan kay Harold. Napatingin naman si Harold kay Sheila na para bang nagpapaalam na doon ang mga ito matutulog. At ayun na nga, pumayag si Harold na magkatabi silang tatlo ni Angelica at ang kanilang anak na si Tristan. Nakatulala naman si Sheila at hindi niya alam na nakatulog na pala siya. Kinabukasan ay agad siyang hinarang ni Laila at Mia. Oh, ano Sheila? Magkatabi na si Senyorito at Ma'am Angelica gabi. Hindi ka ba nasasaktan yan? Tawang sabi ni Mia. Oo nga, palibhasa kasi, maid ka lang, kaya hindi ka papatulan ni Senyorito. Dagdag naman na sabi ni Laila. Alam nyo, ang aga-aga pa. At saka, sinasayang nyo lang ang oras ninyo. Kasi wala naman talaga akong paki eh. Kayo nga dyan siguro yung nasasaktan dahil patay na patay kayo kay Harold. Sagot naman ni Sheila at inra pa ng dalawa at saka umalis. Lumipas ang ilang buwan ay naging maayos naman ang kalagayan ni Sheila sa bahay ni Harold. Pero hindi maayos ang kanyang buhay sa kanila ni Laila at Mia. Dahil inaapi siya ng mga ito. Pero kinakaya niya pa din para sa kanyang lolo't lola at para kay Cruzita. Dahil gusto niyang makapag-aral ito. Kaya ngayon ay nag-aaral na ito sa isang maliit na eskwelahan. Kaya napagpasya ni Sheila ang umuwi na muna sa kanyang lolo't lola para dalawin to kung ano ang kalagayan ng mga ito. Pag-uwi niya nagtaka siya dahil may kausap ang kanyang lolo't lola na isang mayamang babae at lalaki. Nang makalapit siya ay agad naman siyang sinalubong ni Cruzita. Dahil nakita siya agad nito kaya naman tumakbo ito papalapit sa kanya at niyakap siya. Kitang-kita nito sa mga mata ang saya dahil umuwi na si Sheila. Ate, na-miss po kita. Kumusta ka naman po doon? Tanong ni Cruzita at hawak-hawak niya pa din ang kamay ni Sheila. Na-miss din kita, Cruzita. Maayos naman ako doon. Kayo ni Lolo't Lola. Maayos ba kayo dito? Okay lang din kami dito, ate. Ay ate, may kausap sila Lola. Parang ikaw yung pinag-uusapan nila eh. Mabuti pang puntahan muna natin sila Lola, ate. Pag-aaya pa ni Cruzita at nagulat naman si Sheila dahil siya nga ang pinag-uusapan ng mga ito. Nang makalapit siya, ay agad naman siyang niyakap ng kanyang lolo't lola sa saya. Masaya ako, Sheila, nakauwi ka na dito. Kumusta naman ang kalagayan mo doon? Tanong ng lola ni Sheila habang ang dalawang mag-asawa ay tinitingnan ng si Sheila. Kumusta ka doon, apo? May nang-aapi ba sa'yo doon? Tanong naman ng kanyang lolo. Okay lang po ako doon, Lola, Lolo. Maayos po ang kalagayan ko doon. Huwag na po kayo mag-alala. Sagot naman ni Sheila at ngumisi sa mga ito. Agad namang bumaling ang tingin niya sa mag-asawang nakatingin din sa kanya at tumingin naman siya kagad sa kanyang lolo't lola. Ito na ba si Amina? Tanong ng babae sa kanyang lolo't lola. Nagulat naman si Sheila dahil siyang tinitingnan ng babae at ng lalaki. Pero kitang-kita naman sa mga mata ng kanyang lola
na natatakot ito. Lola, sino po sila? Pagtatakang tanong ni Sheila sa mga ito. Hindi na makapagsalita ang lola at lolo ni Sheila. Bigla namang sumabat ang isang lalaki na asawa ng babae. Kami ang tunay mong pamilya, Amina. Sambit nito. Nagulat si Sheila dahil Amina pala ang kanyang pangalan, hindi Sheila. Kaya naman agad siyang napaiyak. Totoo ba yun, Lola? Lolo? Sila ang tunay kong pamilya? Apo, oo, sila ang tunay mong pamilya. Sagot ng lola ni Sheila na umampun sa kanya at umiyak ang mga ito. Nag-iiyakan naman silang lahat, tila ang lolo at lolo ni Sheila ay natatakot na baka hindi na babalik si Sheila sa kanila. Ano ba kayo, lolo? Lola, babalik naman po ako dito eh. Huwag po kayong mag-alala. Tanging sabi lang ni Sheila sa mga ito. Pwede mo naman silang isama sa atin, anak, Amina. Sambit naman ng mommy ni Sheila. Naging masaya naman si Sheila dahil sa sinabi ng kanyang mommy na si Zinette at Ramon. Nag-usap naman sila sa sitwasyon ni Sheila na naghahanap ito ng trabaho. Okay lang naman po yan, mommy, daddy. Ang importante po ay natulungan ko sila lola at lolo pati rin si Cruzita na pag-aral ko na po. Teka lang po, ano po ba ang totoong pangalan niya, Ate Sheila? Ate Mina po ba? Tanong naman bigla ni Cruzita sa mga ito. Yes, she's Mina. Mina is the real name of Sheila. Kami yung nagpangalan sa kanya bago siya namin binigay sa lola at lolo mo. Sagot naman ng daddy ni Sheila na ngayon ay si Mina na. Bakit niyo ako iniwan? Tanong bigla ni Mina sa kanyang mga tunay na magulang at kapatingin naman ito kay Mina at napabundong hininga bago ito magsalita. Kasi anak, umalis kami para pumunta sa ibang bansa dahil pinagamot namin ang kapatid mong si Zoren. May sakit siya at hindi kaya ng mga doktor dito sa Pilipinas na gamutin siya. Kaya pumunta kami doon at binigay ka muna namin sa kanila. At yun ang pinakamalaking kasalanan ginawa namin sa iyo ng daddy mo. Paliwanag naman ng mommy ni Mina sa kanila. Bakit na kaya niyo akong iwanan? Pwede niyo naman sana akong isama eh. Hindi ka na namin isinama, anak. Dahil gipit kami noon. Kaya nga binalikan ka namin ngayon. Dahil kaya na namin ng daddy mo na palakahin kayong magkasama ni Zoren. Sana patawarin mo kami, anak, Mina. Paghingi ng tawad ng mga ito kay Sheila. Apo, patawarin muna ang mga magulang mo. Alam kong nahihirapan sila noon. Sambit ng lola ni Sheila habang umiiyak ito. Pero si Sheila ay umiiyak pa din dahil sa kanyang nalaman. Pero pinag-usapan nila ito ng mabuti, kaya nag-aayos ang mga ito sa kanilang mga problema. At si Sheila ay iniba ng kanyang pangalan. Siya na si Mina. At ngayon, si Mina ay nandun na sa poder ng kanyang mommy at daddy, kasama niyang kanyang kapatid na si Zoren. Habang ang lolo at lola niya naman at si Cruzita ay nandoon din kasama nila dahil hindi kaya ni Minang pabayaan ng mga ito, lalong-lalo na't nahihirapan ang mga ito sa kanilang sitwasyon. Maraming salamat sa iyong dalawa, Zinette, Ramon. Napalaking tulong tong ginawa niyong pagpapatira sa amin dito. Pasasalamat naman ang dalawang matanda na kumupkup kay Mina. Umiti naman ang mga ito sa kanila. Habang si Mina ay hindi na pumapasok sa trabaho niya kay Harold at hindi na ito nagpaalam. Paano na yung trabaho mo doon, anak? Hindi ka ba magpapakita doon at magpapaalaman lang? Tanong ng ina ni Mina. Huwag na, mommy. Baka hindi din nila ako hinahanap doon eh. At saka ayoko ding makita yung dalawang bruha na si Mia at Laila. Paliwanag naman ni Mina at agad namang sumang-ayon ng pamilya niya. Ilang araw pa ay may biglang tumawag kay Mina. Hindi niya alam kung sino yun at kung saan ito nakakuha ng number niya. Sheila, nasan ka ngayon? Alam mo bang hinahanap ka ni Sir Harold? Ilang araw na, bakit hindi ka pumapasok? Tanong sa kabilang linya ni Manang Faith kay Mina. Hindi pa kasi alam ng mga ito ang nangyari kay Mina, kaya Sheila ang tawag nito. Pupunta pa ako dyan, Manang. Pasensya na po talaga kayo. Emergency lang po. Bukas na bukas po, pupunta po ako dyan. Sagot naman ni Mina kay Manang Faith at pinatay ang tawag. Kinabukasan, pumunta si Mina sa bahay ni Harold dahil magpapaliwanag siya sa nangyari kung bakit hindi na siya pumapasok. Nang makapasok na siya sa bahay ni Harold, ay agad naman siyang niyakap nila Maxine at Crystal
dahil namimiss na daw nila si Mina. Bakit ngayon ka lang babae ka? Hinahanap ka na namin dito. Bigla ka nilang nawawala. Sambit naman ni Maxine sa kanya at napaluha ito. Kumusta ka na? Bakit ka ba nawala bigla? Nag-alala kami sa'yo. Dagdag pa ni Crystal. Bigla namang sumabat si Manang Faith sa kanilang pinag-uusapan at parang nagagalit ito at nag-aalala. Saan ka ba nang galing bata ka? Nag-alala kami ng gusto sa'yo. Pati na rin si Sir Harold. Nagtatanong kung saan ka na daw, kung bakit hindi ka na pumapasok. Sambit bigla ni Manang Faith kay Mina. Halika, umupo muna tayo para masabi mo sa amin kung bakit hindi ka na pumapasok. Dagdag pa ni Manang Faith at umupo naman ang mga ito. Umalis kasi ang mga amo nila. Wala doon si Harold at nagtanong naman kaagad si Manang Faith kay Mina. Sheila, bakit ka ba umalis nang walang sabi? Sinabi mo lang sa amin na bibisita ka sa lolo't lola mo. Tapos hindi ka na bumalik. Saan ka ba galing, iha? Tanong ni Manang Faith kay Mina. Ito po kasi yun, Manang Faith. Umuwi po ako nun sa amin sa aking lolo't lola. Nang makarating po ako, ay agad ko pong nakita ang mga magulang ko. Opo, ampun po ako ng mag-asawang matanda. Kaya po ilang araw hindi pa ako pumasok dahil inaayos po namin ang problema. Paliwanag naman ni Mina sa kanila. At saka, hindi na po Sheila ang pangalan ko. Mina po. Dagdag pa niya at ngumiti. Ganun ba, Sheila? Mina, naiintindihan namin yun. Napakaswerte siguro ng mga totoong mga magulang na ikaw ang anak nila. Dalang sipag mo. Pero dapat na maghintay tayo kay Sir Harold para naman makapaliwanag ka ng maayos. Hinahanap ka kasi niya. Ewan kung bakit. Oo nga, Mina. Hindi na si Ma'am Angelica ang hinahanap. Ikaw na. Sa tuwing lasing nga siya, ikaw yung binubuka ng bibig niya. Dagdag pa ni Crystal at tumango naman si Maxine dito para pagsigunda. Nasaan pala si Angelica ngayon? Tanong naman ni Mina sa mga ito. Ewan namin, hindi namin alam eh. Nung umalis ka dito, umalis na din yung babaeng yun. Hindi nga nila alam ni Sir Harold kung saan eh. At yung anak niya, dinala niya. Paliwanag ni Maxine. Nagulat naman sila dahil may biglang dumating na sasakyan at bumusina ito. Kaya na may agad na lumabas si Manang Faith para pagbuksan ng gate. Nandiyan na si Sir Harold, Mina. Ihanda mo ng sarili mo para ready ka kung magagalit siya sa'yo. Pagbabanta naman ni Crystal kay Mina. Naku, wag kang maniwala dyan, Mina. Hindi yun magagalit si Sir Harold. Hindi na natapos si Maxine ang sasabihin niya dahil dumating na si Harold. Nang makita ni Harold si Mina, ay para siyang nagulat dahil bakit sumulpot bigla si Mina sa kanyang bahay kaya na may agad niya itong nilapitan. Hey, Sheila, ano bang nangyari at ngayon ka lang nagpakita dito? Ayaw mo na bang magtrabaho dito? Sunod-sunod na tanong ni Harold kay Mina. Kaya na may wala siyang nagawa at agad niyang kinwento ang dahilan kung bakit hindi siya nakapasok ng ilang araw. Pero agad namang naintindihan ni Harold ang sitwasyon ni Mina at sinabihan nga din siya ni Harold kung ano ang kanyang totoong pangalan. Well, it's okay. I understand. Babalik ka pa ba dito para magtrabaho? Tanong naman ni Harold kay Mina kalaunan. Hindi ko pa po alam, sir. Tanging sagot lang ni Mina. Mina, can I talk to you later? Mamayang 6 p.m. Magpaalam ka sa mga magulang mo na i-date kita ngayong gabi. I'll pick you up later. Text mo lang sa akin yung address mo. Pag-aaya pa ni Harold kay Mina at ngumiti. Sige, Sir Harold. Utal-utal ang sagot ni Mina at ngumiti ito na para bang kinikilig. Pagkakataon mo na mamaya, Mina. Sulitin mo. Baka magtapat na si Sir sa'yo. Ngiting sabi ni Maxine at tinutulak pa siya ni Crystal dahil sa kilig. Sana naman magtapat ni si Sir Gerald sa akin, no? Dagdag pa ni Crystal habang nakatingin sa kanyang kamay. Huwag ka nang mag-assume, Crystal. Sagot naman ni Maxine. Huwag ka mag-alala, Maxine. Mamahalin kita. Biglang sambit naman ni Clinton ang driver nila. Napalingon naman si Maxine sa gawin ni Clinton na nagulat sa kanyang sinabi. Lumapit ito sa kanya at tumabi ng upo. Huwag mo nga akong binubola, Clinton. Hindi ako nagbibiro, ah. Hindi naman din ako nagbibiro, Maxine, eh. Gusto kita, matagal na. Pagtatapat pa ni Clinton kay Maxine at hinawakan pa siya sa kamay nito. Ano na ngayon, Crystal?
Baka mauuna pa ako mag-asawa sa iyo ah. Natatawang sabi ni Maxine at hinawakan niya din ang kamay ni Clinton. Huwag kang pakakasiguro Maxine. Baka ako ang mauna. Hintayin natang umuwi si Sir Gerald, no? Sagot naman ni Crystal habang tumitingin sa labas ng pinto. Hindi yun dadating, Crystal, kaya matulog ka na doon. Sambit naman ni Manang Faith, pero agad namang may bumusinang sasakyan galing sa labas. Agad namang lumabas si Manang Faith para bugbuksan niyon. Bumungad naman sa kanila ang gwapong mukha ni Gerald. Pero si Crystal ay parang mahuhulog na ang kanyang panty at panga dahil sa nakanganga na ito. Lumapit naman bigla si Gerald sa gawin ni Crystal at umupo ito sa tabi niya. Pero si Crystal ay parang mamamatay na sa kilig. Crystal, I know you have a crush on me, but yes, I like you too. At si Manang Faith naman na nanunood ay nakatingin sa mga itong nag-uusap. Tumigil na kayo. Senyorito Gerald, magbihis na po kayo. Sambit naman ni Manang Faith. Agad namang sumunod si Gerald at si Clinton naman ay umalis dahil alam niyang mag-uusap ang mga babae. Ano na? May mga partners na tayong lahat. Ikaw, Manang Faith, meron ka din ba? Pabirong tanong ni Crystal kay Manang Faith at tumawa ito. Huwag mo akong pinagbibiro ng ganyan, Crystal. Baka hindi ka makakain mamaya. Pabirong sagot naman ni Manang Faith at tumawa naman ang mga ito. Ilang sandali pa, nagpasya naman si Minang magpaalam na sa mga ito. Hindi na siya nagpaalam kay Harold dahil baka natutulog na ito at pagod ito sa trabaho niya. Paano ba yan, Manang? Maxine at Crystal, uuwi na po ako. Paalam naman ni Mina sa mga ito. Sige Sheila, Mina pala. Balik ka dito bukas ha? Oo naman, babalik ako dito para bisitahin kayong lahat. Sagot ni Mina kay Maxine. Niyakap niyang mga ito habang umiiyak na para bang hindi na sila magkikita. Ano ba kayo? Tumigil na nga kayo. Baka hinahanap na si Mina sa mga magulang niya. Para naman kayong hindi magkikita na eh. Sambit naman ni Manang Faith. Agad namang nagtawanan ng tatlo, pero sumulpot kaagad ang dalawang babae na sumira sa buhay ni Mina na si Mia at Laila. Bakit kayo nagdadrama dyan? Bumalik lang yung hampas lupang babaeng yan. Ganyan na kayo? Sambit naman kaagad ni Laila sa mga ito. Oo nga, para naman kayong ano dyan. Sigaw naman na dagdag ni Mia sa kanila. Pero hindi na lang nila pinansin ang dalawang bruha at nagpaalam naman si Mina sa mga ito. At aalis na sana siya nang bigla siyang tinawag ni Harold galing sa hagdan. Kaya napalingon kaagad si Mina at ang mga katulong. Saan ka na pupunta? Uuwi ka na ba? Tanong ni Harold kay Mina. Teka, bakit mo pinapansin ang babae niyo, Senyorito Harold? Sambit ni Mia. Napalingon naman si Harold sa gawin ni Mia na para bang nagtataka at ang mukha naman ni Mia ay nakakunot na ito. At bakit hindi ko naman papansin si Sheila? Dati nagtatrabaho yun dito. Sagot naman ni Harold sa mga ito. Pero hindi pa alam ng mga ito kung anong totoong nangyayari kay Mina. Kaya niyaya ni Harold si Mina na lumabas para masabi ni Mina ang lahat ng nangyari. Walang paki si Mina kung malaman ng dalawang bruha na si Mia at Laila o hindi nila malalaman. Pagkatapos nilang magkasagutan ay umalis na si Mina sa mansyon ni Harold. Pag uwi niya ay agad naman siyang sinalubong ni Cruzita at niyakap siya nito. Kumusta naman ang pagpunta mo noon, anak? Maayos ba? Tanong naman bigla ng mommy ni Mina. Okay lang naman po. Naayos na po ang lahat. Napaliwanag ko na po sa kanilang lahat. Sagot naman ni Mina, pero naalala niya na hindi niya pala sinabi sa kanila ni Harold. Pero hindi pa po alam ni Harold ang lahat po, mommy. Dagdag pa ni Mina sa mga ito, habang ang lolo at lolo niya naman ay nagpapahinga dahil pagod dito sa mga ginagawa nilang mag-asawa. Si Cruzita naman ay hinahayaan nilang mag-enjoy sa kanilang pamamahay, pero nakatulog din ang mga ito. Nasaan po ba sila lolo at lola, mommy? At si daddy po? Tanong naman ni Mina sa mommy niya. Agad naman siyang sinabihan ng kanyang mommy kung nasaan ang mga ito, kaya naman natulog na lang muna si Mina. Kinabukasan ay agad namang nakipagkita si Mina kay Harold at sinabi niya dito ang lahat at agad namang naintindihan ni Harold ang sitwasyon ni Mina. Ilang buwan pa ay nagtapat ng mga nararamdaman ng mga ito.
Lalong-lalo na sila Maxine at Clinton, habang si Crystal at Gerald naman ay ganun din. Nagpatuloy naman ang kanilang pagmamahalan at alam na ng mga magulang nila ang tungkol sa kanilang dalawa. Suportado naman ang mga magulang ni Mina at ang mga magulang mismo ni Harold. Pero hindi nila alam na may pinaplanong masama si Angelica sa kanilang lahat at kasabot nito ang dalawang katulong na sina Mia at Laila. Isang araw, nagsama si Mina, Maxine at Crystal na mamasyal. Habang naglalakad sila, ay may mga lalaking naka-van na huminto at pinagtagpan ng kanilang mukha kaya na may agad silang nakapasok sa van. Pagpasok nila ng sasakyan ay nakita nila ang tatlong babae kasama si Angelica. "Ano bang kailangan nyo?" Sigaw na tanong ni Mina sa mga ito. "Bakit to kami ginaganito?" Dagdag naman ni Maxine. "Wala talaga kayong utang na loob." Sigaw naman ni Crystal. Pero agad naman silang sinampal ng tatlo, kaya na may sasampalin naman sana ng tatlo sila Angelica, pero agad silang natalian ng mga kamay sa mga tauhan nito at tinakpan ng kanilang mga bibig. "Alam nyo kasi, bakit nyo kasi inagaw sa amin ang mga mahal namin sa buhay? Sila Harold, Gerald at Clinton. Hindi ba kayo marunong maghanap ng sarili ninyong mapapangasawa?" Galit na sabi ni Angelica. "Oo nga, napakakapal naman ang pagmumukha ninyo. Palibhasa mga hampas lupa." Dagdag naman ni Laila. "Alam nyo, napakakapal talaga ng pagmumukha ninyong tatlo. Ang bagay sa inyo, mamatay na lang." Sambit ni Mia. Pero tinanggal ni Angelica ang mga takip nila sa bibig dahil may sasabihin si Mina sa mga ito. "Alam nyo, hindi nyo naman talaga sila kaano-ano eh. Bakit kayo nag-a-assume na asawa nyo sila? Hindi nga kayo yung gusto tapos inaan nyo yung sarili ninyo. Tama. At isa pa, Laila. Alam mo bang mas mayaman pa si Mina sa inyo at kay Angelica na yan?" Dagdag naman ni Maxine. "Sinong Mina?" "Si Sheila ay si Mina. Inampun siya ng mag-asawang matanda. At ngayon, nakita niya na ang tunay ng mga magulang at napakayaman nila." Dagdag naman ni Crystal. Pero hindi nakapagsalita ang mga ito, kaya naman nagalit ng husto si Angelica, kaya tinakpan na ang buong mukha nito. Nang makarating na sila sa hideout ni Angelica, ay agad naman silang pinasok sa loob at tinali ang mga ito sa mga upuan at nakaupo na silang tatlo. "Ngayon, tingnan natin kung pupuntahan ba kayo ng mga jowa o asawa ninyo. Baka pabayaan kayo dahil hindi kayo mahal." Natatawang sabi ni Angelica. Tumawa din ang dalawa. Pero biglang dumating ang anak ni Angelica na si Tristan at nakita na kagad ang kanyang tita mommy na si Mina. Nagtaka naman siya kung bakit nandoon si Mina. "Mommy, why is Tita Mommy's here? Did you invite her to my birthday?" Inosenteng tanong ng batang si Tristan. Yes baby, I invite your Tita Mommy and the maids of your dad." "Bakit po may takip sila sa mukha, Mommy?" Nagpe-play kami ng games. Would you like to join, baby?" "Yes, Mommy, I want to try po." Ngiting sagot ni Tristan. Agad namang tinalian ni Angelica ang kanyang anak na para bang nawawala na siya sa kanyang kaisipan. Ilang oras pang nakalipas ay nandun pa din ang kanyang anak na si Tristan at ang tatlong babae. Nang umiiyak na si Tristan sa tabi ni Mina, ay doon na siya nagsalita. "Wala talagang kwenta yung mommy mo. At nawawala na sa isipan niya. Huwag ka mag-alala, baby. Tatakas tayong lahat dito na magkasama." Kaya nagplano na silang tumakas. Nagtulungan sila na makawala sa kanilang mga tali at nagtagumpay naman sila sa huli. Agad naman silang lumakad ng mabagal, baka kasi magising ang mga nagbabantay doon. Nang makalabas na sila, ay agad naman silang tumakbo para humingi ng tulong, pero nagtago muna sila dahil may sasakyan na paparating at sasakyan yun ni Angelica. Nang makapasok sila Angelica, ay agad niyang nakita na nawala na doon ang mga ito. Agad siyang sumigaw sa mga tauhan niya. "Anak lang! Naman no! Nawala lang ako ng ilang oras dito. Nawawala na yung mga babaeng yon. Napakatangan niyo naman." "Ma'am Angelica, hindi kasi namin namalayan na tumakas pala sila eh. Pasensya na po talaga kayo." "Ang dami niyo dito. Tapos ano? Hindi niyo namalayan? Ano yon? Lumipad ang mga ito palabas? Hindi niyo talaga mapapansin dahil natutulog kayo."
Nakakainis naman oh. Paano na to? Dagdag pa ni Laila na para bang natatakot. Angelica, paano na to? Baka makulong tayo nito. Gawin mo to ng paraan. Don't worry. Hindi nila malalaman kung saan tayo. Aalis tayo dito at pupunta tayo sa isa ko pang hideout. Dagdag naman ni Angelica at agad naman silang lumakad papunta sa isang hideout nito. Habang sila Mina ay agad namang naglakad papunta sa mga pulis at agad naman silang nakarating. Hindi na muna sila pumunta sa kanilang bahay dahil akala nila ay susundan sila nito at madamay pa ang mga pamilya nila. Sinumbong na ang lahat dito kaya dali-dali namang pumunta ang mga pulis sa hideout na sinasabi nila Mina. Pero wala na doong tao. Nagtaka naman sila Mina kung saan ang mga ito at umiiyak na sila na baka ibabalikan sila ng mga ito. Kaya napagpasyahan nilang umuwi sa kanilang sariling bahay at ang dalawa na sina Crystal at Maxine ay umuwi sa bahay ni Harold. Agad namang nalaman ni Harold at nagalit siyang gusto dito, lalong-lalo na ang pamilya mismo ni Harold. Agad naman din nilang na-trace si Angelica kung nasa nito, kaya na may pinuntahan na nila at ng mga pulis ang hideout ni Angelica at agad naman silang nahuli. Ilang buwan ang nakalipas, naging maayos ang kanilang buhay at si Tristan ay nasa kanila ni Mina at Harold, habang sila Maxine at Crystal ay naging masaya na din sa kanilang buhay at nagpakasal ng mga ito. Habang sina Mina at Harold ay naghahanda pa sa kanilang darating na kasal. Ilang araw pa ay kinasal ng mga ito at pagkatapos noon ay namuhay sila ng payapa at masaya kasama nila si Tristan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-comment sa ating kwento. Mag-subscribe na rin and click the bell icon for more story updates. This is Regine here in Kuya Agustin Stories. Daghang salamat!